Naalala nyo ba yung hamon ni Dimar Santiago na debate? Di po ba sinagot ko yon at sabi ko na pagtatanggapin natin ang debating ito, ano kaya ang reaksyon ni Dimar? Di kaya maglaho ang kanyang isip? Ito, balikan muna natin at biglang umurong si Dimar. Lumabas ka sa Bohol, punta tayo ng Mindanao. O kaya punta ka dito sa Luzon. Dito tayo magdebate. Ha? Nagkondisyon ko sa'yo. Lalaban ako sa kondisyon, aalis ka at hindi ka magtatago, no? Sa kamiseta ni Darwin Gitgano sa Bohol. Dapat, una niyang binanggit, lumabas ka sa Bohol, punta tayo ng Mindanao. kakasa ako niyan. Iwan ko lang kung di ba magbago ang isip ni Dimar Santiago. Ito, Wendell. Kasi gagamitin ko ito sa reels ko eh. Hindi ako takot makipagdebate sa iyo. Alam kong kukuyugin ako sa audience impact. Doon kayo magaling eh. Audience impact. Ang Osamis ay baluarte ng CFD. Alam ko yan, Wendell. Nagdebate kayo ni Alfe Jaba, no? Noong 2009, diyan sa Osamis at binaboy mo si Alfe Jaba. Hindi mo binigyan ng mikropono, no? Ayan ay inikwento sa akin ng 3A Media. Ngayon, hindi ako pupunta diyan. Hindi ako pupunta diyan sa Osamis. Yan. Biglang naglaho ang isip ni Dimar sa hamon niya. At may kinikalat pa na kasinungalingan. Bakit? Sa debate daw namin ni Alpi Hava, hindi yan Java. Kilalanin mo naman yung kasama mo. Alpi Haba ay binaboy ko daw yung sabadista. Imagine, sabadista nagiging baboy sa debate namin. Bakit daw? Dahil kwento daw ng 3A Media. Abay, meron palang ikinakalat na chismis sila. Mga chismoso ba talaga kayo? Wala na ba kayong takot na magkakalat ng kasinungalingan? Ano daw ang kwento? Ang kwento daw, di ko binigyan ng mikropono si Alpi. Sabi niya, Java, Alpi Haba yun. No? Pero, sana pinag-aralan niyang mabuti. Meron pa siyang pagbabanta na pwede akong kasuhan. Aba. Bakit? Di ba kita haharapin at di ka ba pwedeng kasuhan din? Isip-isip ka naman. Mamaya tatalakayin natin yan mga kapatid. Itong ikinakalat. Una, kung totoo na di binigyan ng mikropono sa debate namin. Pagkatapos ng debate, sabi ni Santiago na binaboy ko daw yung kasama nila. Pero si Alfie Hava, na sabi niya Alfie Jaba, na nakadebate ko, pagkatapos niyan, dalawa sana ang paksa namin, Immaculate Conception, pero yumakap siya sa simbahang Katoliko. Nakiusap siya sa akin. Nababalik sa simbahang Katoliko. Kaya dinala ko siya sa katedral at nag-usap sila kay Father Sandy Cumeta para maghanda sa pangungumpisal. O kung binaboy ko yung kasama ninyo, meron bang conversion na maganap? Mga kapatid, tatalakayin natin ito. Kumusta? Muli ito yung lingkod Ron Wendell Talibong makasama ninyo. Hello, Bornok Funkmasters PH. Nanonood talaga yung mga kasama ni Santiago dahil sabi niya, ang tagal ko umano magsimula sa intro ko. Para lang makakuha ng view. Bakit?
Dahil po ba nilalangaw ang channel ninyo? Ha? Sa sagot ninyo nga sa akin, nasa huling bahagi na ang sagot ninyo sa akin. Di ba ba? Hello, Factbusters PH, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe. At sa mga bago pa lang mga kapatid, huwag kalimutan sa mga suking taga-subaybay na pindutin ang like at ang subscribe button sa mga bago pa lang, mag-comment at i-share ninyo. Kumusta sa lahat natin mga suking taga-subaybay? Acknowledge muna natin ang mga pumasok ngayon. Pasensya na kayo mga Seventh-day Adventists ha, dahil nagreklamo sila. Ang tagal umano ang sagot ko. Ang tagal daw. Okay, acknowledge muna natin ito mga pumasok natin. Si Michael TV. Di ko na lang basahin yan ha. Josefina Mabilog, good afternoon. Si Factbusters PH, hala, matras ang air supply vocalist. Si may TV, Joseph Jika, wala talaga si Dinmar Santiago, lulong nasa kasinungalingan. Si Margie Saligan, good afternoon Brother Wendell. And si Sarah, God bless. Lorna Camasa, good afternoon Brother Wendell. Sa lahat na nakikinig, may God bless us. Si Sil Alvarez, umatras si Dinmar sa takot. Pag tinuloy niya, baka lumala ang pagkaduling niya sa takot. Si Yabi, like 17. Soprenyo Corrada, good PM Bro Wendell, watching from Puerto Princesa City, Palawan. Si Edelberto Avinedo, Godi, Bro Wendell, always watching your live. Maraming salamat kapatid Margie Saligan. Magaling lang yan si Dinmar sa salita Bro Wendell, pero wag naman. Danila Villaseran, magandang hapon Bro Wendell, at sa lahat silipin natin ang pananampalataya at katwiran Facebook page. Okay? Si Nanding Ramos Villafuerte sa Quezon City. Si Rolita Sansan diyan sa Hong Kong. Hello. Si kapatid na Gingging sa Hong Kong din. Si Linda Montuya Herediano sa San Roque, Coronel City. Si kapatid na Danny Mendoza at sa lahat ng mga sumusubaybay sa atin mga kapatid. No? Si Josie Montesa, Lia V. and Tatino, nagreklamo dito si 20 Adventist, matagal daw tayo nagsimula dahil bidas. Alfredo Liarisa, sabi niya, bakit matagal nagsimula? Bakit matagal sinagot? 4 views lang ba kayo? Merlin Taliana, mayong hapon Bro Wendell, watching from Butuan. Franco Ango, magkapatid namin na mga SDA, dapat hanapin ninyo ang tunay na iglesia na tatag ni Kristo dahil ito ang magbibigay sa inyo ng kaligtasan sa pamamagitan ng kaniyang sakramento. Okay? Si Josie Montisa, si Salvador Evangelista, watching from New York. At sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay ngayon. Okay, di na natin patatagalin pa dahil alam nyo na nagsubaybay pala sila. No? Isa-isahin natin mga kapatid. Yeah? Ito ang resulta, banat ng banat ka, pagkatapos isa publiko mo, ang banat mo, di mo naman ni-research.
Ang gusto niya, Mindanao ang debate. Ngayon ang tinanggap natin na sa Mindanao ang debate, Lumabas ka sa Bohol. Punta tayo ng Mindanao. O kaya punta ka dito sa Luzon. Dito tayo magdebate. Ha? Ang kondisyon ko sa'yo, lalaban ako sa kondisyon, aalis ka at hindi ka magtatago, no? Sa kamiseta ni Darwin Gitgano sa Bohol. dapat una niyang binanggit, Lumabas ka sa Bohol. Punta tayo ng Mindanao. kakasa ako niyan. Iwan ko lang kung di ba magbago ang isip ni Dinmar Santiago. Ito, Wendell. Kasi gagamitin ko ito sa reels ko eh. Hindi ako takot makipagdebate sa iyo. Alam kong kukuyugin ako sa audience impact. Doon kayo magaling eh. Audience impact. Ang Osamis ay baluarte ng CFD. Alam ko yan, Wendell. Nagdebate kayo ni Imagine, alam daw niya yan mga kapatid. Kung alam mo yan, bakit naghahamon ka sa akin Dinmar sa Mindanao? Kung alam mo na ang Osamis ay nasa Mindanao at baluarte ng CFD. Abay, mag-isip-isip ka naman bago ka magsapubliko. Di ba ba? Alam ko yan, Wendell, na ang Osamis baluarte ng CFD. So kung alam mo yan, bakit yung hamon mo, Ibalik natin ha? Ano yung hamon niya? sa Bohol. Punta tayo ng Mindanao. Punta tayo ng Mindanao. Di mo ba alam na ang Osamis nasa Mindanao? Okay, tuloy natin. O kaya punta ka dito sa Luzon. Dito tayo magdebate. Ha? Ang kondisyon ko sa'yo, lalaban ako sa kondisyon, aalis ka at hindi ka magtatago, no? Sa kamiseta ni Darwin Gitgano sa Bohol. Dapat una niyang binanggit, Lumabas ka sa Bohol. Punta tayo ng Mindanao. kakasa ako niyan. Iwan ko lang kung di ba magbago ang isip ni Dinmar Santiago. Ito, Wendell. Kasi gagamitin ko ito sa reels ko eh. Hindi ako takot makipagdebate sa iyo. Kung di ka takot makipagdebate, yung una mo na hamon, Mindanao. Sige nga, patunayan mong hindi ka nanginginig sa takot. Pero may binanggit sila, daming mga taong pumapabor sa inyo. Di natakot na nga sa mga tao lang. Kung dala mo yung katotohanan, mga santo nga ng simbahang katolikong iniwan mo, handang nagpakamatay sa pananampalataya. Hindi iniwan ang pananampalataya. Pinanindigan ang katotohanan at ang kanilang dugoy nagiging binhi sa pananampalataya. Tuloy natin. Alam kong kukuyugin ako sa audience impact. Doon kayo. Yun, natakot siya daw. Kukuyugin daw umano siya ng audience impact. Yun ang takot. May pagkapropesiya pa, propeta na si Dinmar, Pag magdebate kami sa Mindanao, kukuyugin daw siya. Bakit kaya kukuyugin siya? Okay, tuloy natin. Nagkakalat sila ng chismis at kasinungalingan. Dahil sa debate daw namin ni Alpe Haba, di ko binigyan ng microphone. So, kinakalat mo. Di na ba kayo matakot na magkalat ng kasinungalingan sa social media? Namumuhay na ba talaga kayo ng kasinungalingan? Sige nga, pakita ninyo ang video na sa debate namin. Di ko binigyan ng microphone yung kasama ninyo na bakit sa debating iyon, pagkatapos ng debate, yumakap siya sa simbahang katoliko. Kung talagang sabi mo, binaboy yung kasama ninyo. Mayroon palang SDA na pag haharap ng debate, magiging baboy. Okay, tuloy natin. Audience impact. Ang Osamis ay takot siya sa audience impact. So,
takot siya sa audience impact dahil ang Osamis, ano daw? Parte ng CFD. O, baluarte ang Osamis ng CFD. Kung alam mo yan, bakit sa Mindanao ka naghahamon? Wala kang paninindigan ngayon. Okay, tuloy natin. Alam ko yan. Wendell. Alam daw niya. Alam daw niya na baluarte. At kukuyugin daw umano siya sa audience impact. Nagdebate kayo ni Alfe Java. Eto, nagdebate kay Alfe Java. Hindi Java yon. Alfe Haba. Kilalanin mong mabuti ang kasama mo, ha? Bago ka ere. Family name pa lang ng kasama mo. Hindi mo na sigurado. Tuloy natin. No? Noong 2009, diyan sa Osamis at binaboy mo. Yan. Ito pala ang kumalat na chismis sa loob ng mga SDA. Yung SDA nakaharap ko sa debate, bakit daw, yun si Alfie Hava, nasabi niya Alfie Java, bakit siya na yumakap sa simbahang Katoliko? Dahil sabi niya, binaboy ko daw. Meron bang yayakap sa simbahang Katoliko kung yung kaharap mo sa debate, babastusin mo at bababoyin mo? Yayakap kaya yon sa simbahang Katoliko? Isip-isip naman pag may time, di po ba? Kituloy natin. Si Alfe Java. Alfie Haba yan. Hindi yun Alfie Java, ha? Okay. Sabi ni Sis Margie Saligan, kasi Bro Wendell, si Dermar walang audience impact. Nilalangaw ang SDA. Takot siya kasi maraming Katoliko supporter si Bro Wendell. Okay, tuloy natin. Hindi mo binigyan ng mikropono. Di ko daw binigyan. Yun daw ang usap-usapan nila na ikinakalat na chismis. Grabe, ano? Ang moderator namin dyan, sila ang nagpili. Ang mga kasama mong 70 Adventist. Church of Christ, pastor ang moderator. Pagkatapos, tag-iisa kami ng mikropono. Ang kumakalat na chismis nitong mga ngaral ng 70 Adventist, mga kapatid, di ko daw binigyan ng mikropono at sabi niya binaboy. So, walang pagkakaiba kung binastos ba sa debate. Kaya nga, isip-isip sila. Kung talagang binaboy ko yung 70 Adventist na naging kaharap ko sa debate sa publiko, na sila pa ang nagpili ng moderator na pastor ng Church of Christ, bakit kaya yayakap yun sa simbahang Katoliko? Ha? Sabi ni Kabornok, kawawa naman si Dinmar, hindi umubra ang busis niya sa air supply vocalist. Okay. Di nakalimutan yung pagka-air supply. Ay, napiko na si Dinmar. Pwede daw niya akong kasuhan. Pwede daw niya akong kasuhan. Bakit, Dinmar? May bahagi siya diyan. Yung confraternity version na ginagamit ko sa debate, lahat ng mga 70 Adventist at lahat ng mga iglesia ni Kristong kay Manalo ay ang kanilang alibay niyan ay tampered Bible. Yun. Mahirap patunayan na tampered yun. Dahil di nyo ba nakita ang kopya? Kaya tampered yun? How about yung ibang mga Bible na hindi naman sa Katoliko, na nagkakalat pa ang kopya dyan na mabasa ang Katoliko? Ano naman ang palusot ninyo? Okay.
Tuloy natin mga kapatid. No? Ayan ay inikwento sa akin ng 3A Media. Oh, yan. Kinikwento daw. May hinanakit ang 3A Media. Binaboy ko daw yung kasama nila. Oh, yan. Nagkakalat ng kasinungalingan talaga. Itong mga, ang hirap niyan. No? Nasanay na ba talaga kayo sa kasinungalingan? Ha? Ganon na ba talaga ang mga mangangaral sa Seventh-day Adventist na magkakalat ng kasinungalingan? Kung talagang sa debating yon, dahil may video yon, sa debating yon ni Alpi Hava, ay binaboy ko. O sige nga, pakita niyo video kung may video kayo, dahil 3A Media daw ang nagsabi. Pakita kayo ng video na di ko binigyan ng microphone si Alpi Hava. Okay. Ito ang mahaba ito mga kapatid. Itutuloy natin mamaya ito sa pagtalakay natin. Pero dito lang muna. Ito. Ano ka ba naman, Mr. Tambird? Ngayon, may bahagi dito na pwede daw niya akong kasuhan. May pananakot daw siya. Pwede daw niya akong kasuhan. Bakit? Dahil pinutol daw yung video. Alam naman, ang buong video mo, i-repliko dito. Kayo nga, yung mga aklat Katoliko at iba pa mga aklat Katoliko, iba pa mga aklat na hindi Katoliko, pinakilala nyo sa Katoliko. At hindi lang yan. Yung sinabi mo na tampered dahil sa confraternity. Abay, kahit pa magpunta tayo sa korte, mahirapan kayo na patunayan yan na tampered yung kopya ko. Ha? Dahil yun ang problema mga kapatid, nitong mga Seventh-day Adventist, pag may mabasa, di lang Seventh-day Adventist, kahit ibang sikta, tampered na daw. Halimbawa, sige pagbigyan natin ng isang kopya ng Bible. Para di pwedeng papanig sa simbahang Katoliko, punta tayo sa Protestante. Ito'y sinagot din ni James, Pastor James. Sabi niya, tampered the Bible yan. Wala yan sa King James Version. Ito, King James Version 1611. Ito na-cover ha. Ito na-cover sa King James Version. 1611. Ito, dahil gusto sila letra por letra. Nahanap talaga ng ating mga researchers yung inahanap nila na letra por letra, mga mahal na kapatid. Dahil mahal natin ito, so, mga naghahanap ng letra por letra. So, anong mabasa? Pakita ko sa inyo ha. Ano mabasa? Sa 2 John chapter 4 verse 1. Ito mabasa natin. He warned them not to believe all teachers who boast of the Spirit, but try them by the rules of the Catholic faith, and by many reasons exhorteth to brotherly love. Mga kapatid, King James Version ito. Ang sabi ni Pastor James, meron akong yan, meron ako. Wala, tampered yan. Naku. Yun na ba talaga yung palusot ninyo pag may mabasa, tampered na? Eto, hindi lang yan. Sa letra por letra gusto nila. Ito pa, protestante din ito. Ito mga kapatid, protestante din. Mabasa natin ang One Holy Catholic Apostolic. Nandito. Hindi lang yan. Kay Baxter. Gusto nila letra por letra, merong mabasa tayo. Letra por letra. Ha? Ito King James Version.
Basta ito na-cover na King James Version. Ito na-cover na King James Version. Sa mga naghahanap na litra por litra. Dahil yun talaga ang gusto nila, letra por letra. Tuloy natin. Internal Vice President of the CFD National. So, ano daw? Internal Vice. Sisiguruhin mo muna, hindi ako internal. External po ako. Ang internal namin ay si Bro Ramon. Kaya kulang na research talaga. External affairs ako, internal si Bro Ramon. Ngayon, duwag daw ako makipagdebate sa kanya face to face. Kahit kailan mga kapatid, kayo nagsubaybay kayo sa akin, kahit kailan, wala akong sinabi na duwag si Dinmar Santiago. Wala talaga akong sinabi na duwag siya. Yung salitang duwag, nanggaling lang yan sa kanyang bibig. At pagkatapos, siya mismo ang nagsabi na di siya duwag makipagdebate, ibigay niya sa aking bibig na di ko naman sinabi yan. Sige nga. Pakita mo sa video, nagsabi ako duwag ka sa debate. Wala naman akong sinabing ganyan. Ikaw talaga, Dinmar. Ang hilig mong mag-invento maliban na miyembro ka ng air supply. Ang hangin. Okay, tuloy natin. Face hindi ako duwag. Ikaw nagsabi niyan. Di patunayan mo di ikaw duwag. Di mo ba sabi mo, makipagdebate ka Mindanao? Pero, nang tinanggap natin ang debate sa Mindanao, sabi niya, kukuyugin ako. Naduwag na nga. Ibigay na lang natin yung hinahanap niya. Naduwag siya dahil kukuyugin daw siya sa mga audience impact. Okay, tuloy natin. Ito uulitin ko lang. Ano ngayon ang sagot ko sa challenge mo? 1 hour. Cross-examination. Dinmar, ikaw ang nag-challenge. Huwag mong kalimutan yan. Ako ang tumanggap sa challenge mo. Pagkatapos sabi niya, ano ang sagot ko sa challenge mo? Tinanggap ko yung challenge mo. Nakalimutan mo ba yan? Mga mahal na kapatid, itong talagang mga Seventh-day Adventist, naalala nyo ba, kahit nga pastor, ganun na ba talaga mamuhay kayo sa kasinungalingan? Bakit? Naalala nyo si Dison, Pastor Nela, nang ginamit ko yung aklat ni Mark Pinley na mabasa, ang Sunday was kept holy during the time of the early Christians, abay ang palusot naman ni Dison, dinaya ko daw, tinampered ko daw ang aklat. Eto, balikan muna natin Ito pa, isa pang tampered ni Talibong. Sabi ni Talibong, si Mark Finley daw, ang siya pong may sulat nito. Okay? Sabi daw ni Mark Finley, does the New Testament teach that the disciples worship on the first day of the week? Sabi ni Mark Finley daw yan. Sagot din daw ni Mark Finley, it is often stated that the disciples... Ito ang palusot ng kaniyang pastor, Seventh-day Adventist ito. Bakit tampered? Dahil ang honor daw diyan ay double N. Sige, palakihin natin mga kapatid Pansinin ninyo. Ito, palakihin natin. And the early church kept the first day of the week holy in honor of the resurrection of Christ. Na mga kapatid, napansin niyo po ba na yung ginawa ni Talibong, ang honor niya mga kapatid, 2 N. Talibong, ang honor isa lang. Napansin niyo ba mga kapatid? Sige nga, tingnan ninyo mga Sabadista. Sabi niya, ang honor daw, 2 N. At
ang honor, isa lang N. Yan Na mga kapatid, napansin niyo po ba na yung ginawa ni Talibong, ang honor niya mga kapatid, dalawang N. Talibong, ang honor do, isa lang. Nakita niyo yung unang, yung publish niya mga kapatid? Pinakita niya. Sabi ko, tampered. Bakit? Kasi pati spelling, mali-mali. Ang ginawa ni Talibong ngayon. Oh, yan mga kapatid. Mali-mali ang spelling, oh. Dalawa ang N daw umano sa honor. Naduling na yata. Ipinakita niya talaga yung mas malaki. At ipinakita na nga ni Talibong, kapatid, ito na yung buo. Oh, pero mapansin mo dito sa magazine ni Talibong, nagawa-gawa niya lang. Bakit? Sabi niya, page 95 yan. Ito yung mga kapatid, oh, page 95. Pero kamanga-manga, nasa magazine na ito o sa librong ito, nasabi niya kay Mark Finley daw ito galing, kay Mark Finley daw ito, pero si Talibong ang picture na nandito. Tawang-tawa pa siya. Isip-isip ka naman pag mag-rebat ka. Alang naman, yung screenshot mo sa channel ko. At sa channel ko, meron talaga yang lumalabas na ganyan. Oh. Mapansin niyo mga kapatid, mga kaibigan, si Talibong dito may hawak pang cross na itinatapot marahil sa mga tao. Nagkamali si Talibong. Well, nagkamali daw ako mga kapatid. Tingnan natin kung nagkamali ba talaga ako. Sabi niya, nagkamali ako. O, tingnan natin ha. Puntahan natin si Bacalares. Kung yung page 95, di ba binasa ni Bacalares? Puntahan natin. Ini pastor naaman sa libro sa SDA pastor by Mark Finley pastor. Unsa may gingon ni Mark Finley Ang libro pastor, The Almost Forgotten Day by Mark Finley, page 95. Okay, page 95. Oh, pastor. Basahan ako ha. Page 95 ha. Libro. Oh, meron siyang libro. 5, 6. Pastor, question and answer. Question and answer. Asa madani? Does the New Testament teach? Ano siya? Pastor, mauna. Okay, basahan ako ha. Question. Does the New Testament teach? Oh, binasa ni Pastor Bacalares ha. Binasa ni Pastor Bacalares yung sinabi ni Pastor Dison na tampered daw dahil wala daw sa kanilang libro, aklat yan. That the disciples worship on the first day of the week. Na igibutang din nga pangutana. Answer. Answer. It is often stated. Meaning to say, may gagag it is often stated. Wala man yun nga nag-quote siya Biblia. Wala mag-ingon nga nag-quote siya og apostoles. It is often, meaning not all the time. Take note ha. It is often but not all the time. Basahan ko ha. It is often stated that the disciples... It is often stated, often nga, always nga. Okay, tuloy natin. And the early church keep the first day of the week holy in honor of the resurrection of Christ. O yan, ang binasa, yon ang binasa ni Bacalares na sinabi ni Dison na pastor ng Manila na ang kanilang aklat, tinampered ko daw. Kaya mga sabadista na naghahanap ng katotohanan na, okay, isip-isip naman kayo nitong mga pastor at mga ngaral ninyo. Tuloy natin, balikan natin si Dinmar. Okay, balikan natin. Doktrina, laban sa doktrina. Katisismo, laban sa 28 fundamental beliefs. At maraming salamat pala kay Pastor Quezon. No? Okay, yon. Gusto niya na ang debate daw, walang latagan, tanungan agad, pero may limitasyon. Yun lang sa 27 fundamentals nila, at yun lang sa catechism, tulad nila ni Father Darwin at ni Pastor Bacalares. Una, huwag kayong mamili na yun lang ang ating tatalakayin. Bakit? Dahil gumagamit kasi kayo ng mga aklat katoliko na pinuputol-putol ninyo.
yung una na challenge ni Pastor Bacalares, tanungan lahat ng mga turo. Nandyan man sa inyong 27 at wala, basta nasa aklat ninyo, kahit nasa Katoliko, lahat basta nasa aklat Katoliko, yun na. Pero dapat, di quotation ang dala. Dapat, yung tunay na aklat talaga. Pag magharapan tayo, dahil tingnan natin ang naturang aklat. No? Okay, tuloy natin mga kapatid. Binabati ko si Pastor Quezon, si Oh, Pastor so binabati pa niya yung mga pastor niya. Okay. Makita tayo sa gitna. Oh, so imagine, di na daw umano sa Mindanao. Di na daw umano sa Mindanao siya. Doon na umano sa Luzon. Dahil nandun sila sa Luzon. Magkita daw kami sa gitna. Naisip mo ba yan? Paano magiging gitna sa iyo na nasa Luzon ka? Ha? Kung gusto ka ng gitna, nasa Bohol. Kung di ka sa Bohol, sige, Dumaguete. Gitna yan, Visayas. Di ba? Pero pag Luzon, hindi gitna. Sa side ninyo yan. Ikaw ang unang nagpili. Ikaw ang unang nagpili na Mindanao. Tuloy natin siya, ha? Ito. Doon tayo sa Cebu. Cebu. Doon tayo sa gitna. Gitnang-gitna yun. Ng Luzon Oh, Cebu. Yes, Cebu. Papayag ako, Cebu. at saka ng Mindanao. Cebu. Sige, Cebu. Plaza Independencia. Oh, okay ako. Cebu. No? Plaza Independencia. Ay, walang problema yan sa Cebu. Walang problema talaga yan. Plaza Independencia. Lugar yun ng mga CFD Cebu na against sa CFD National at against din ng CFD. Mali ka na naman. Lugar ng mga CFD na against sa CFD National. Nandyan sila si Ramon. Nandyan ang mga, sila si Father, National Director namin. Oo. So, meron mang mga grupo na against sa national, pero nanatili pang national members na marami diyan. Oh, pero tatanggapin ko yan. Kailan gusto mo? Ha? Cebu tayo. Cebu sa Adventist, kaya pareho tayo, doon tayo. Oh, sige. Nagbago ang kanyang hamon. Doon na daw sa Cebu. All, mapepersona ng grata kami. May church dyan na nagbabawal ang debate dyan sa Bohol. No? Oh, mapersona non grata daw sila doon sa Bohol. Dahil may nagbabawal sa kanila. Oh, wala naman nagbabawal sa inyo sa Osamis. Pero takot lang daw siya sa Audience Impact. Kaya Cebu, sige. Tatanggapin ko. Cebu, Plaza Independencia, doon gaganapin ang debate. Pabor ako. Iwan ko lang kung di ba magbago ang ihip ng hangin. Okay, tuloy natin. Makita tayo sa gitna. Cebu. Oh, sige. Kita tayo sa gitna. Okay. Dahil nagbago yung sabi niya na Mindanao, Cebu na daw. Plaza Independencia. December. Pagbibigyan kita December. December, sige. Okay? Contact mo ako. Oh, sige, contact mas mabuti bukas kung maaari makapasok ka para i-final natin. December, Plaza Independencia. Hindi ngayon kasi naglilingkod ako bilang layman dito sa Piety Church. Hanggang November 30 ang aking kontrata. No? So, May kontrata pala siya. O di pwede ngayon. So, kailan mag-expire yung kontrata mo dyan, Denmar? Ngayong Disyembre pa, kaya pwede ka na. O may kontrata pa si Denmar, ha? Titing ko ha, Wendell ha. Hindi ako takot. O, di daw siya takot. Takot lang siya dito sa Osamis.
dahil sa audience impact. Kaya hindi siya takot. No? Pero kung audience impact lang ang labanan, O yan. Kung audience impact lang daw ang labanan. at magmumukha kang panalo doon sa audience impact, Ay, meron na siyang propesiya mga kapatid sa audience impact daw. Magmumukha na daw ako na panalo. Hindi. Ngayon, pag sa Cebu tayo, anong kondisyon mo? Dahil sigurado ako na yung sa Osamis, na magdala sila ng video at yung mga kamera at yung sa Bohol, pupunta talaga yun sa Cebu. Ha? Pero okay. Okay. Cebu. Sige, tuloy natin. ay nako, Bro Wendell, sabi ko sa iyo, siguro sa audience impact ka panalo. Yon. Sa audience impact daw panalo. O naalala ko, yung debate ninyo, balik muna natin ha, debate, dahil gusto niya, pagtutulong-tulungan namin, kahit umano, si Father Darwin, kaya nga sabi ko, ang hangin ba nito? Ang lakas, parang bagyo. Oh, pati na si Bro Jando. Kung si Bro Jando nga, anong resulta sa debate niyo? Ito ang bahagi sa debate nila mga kapatid ha. Silipin natin, oh. Okay, tanong. Etong Catholic Church na sinasabi sa Alpha and Omega, hindi ba ito ang Roman Catholic Church? Pakibasa. Objection, moderator. Okay, cut na time. Go ahead, Bajando. Sagot lang siya sa tanong ko. Sasagot ako, moderator. Pero so- presentation, Hindi. Sapagkat ang Universal Church dyan, when you say Catholic, it means universal, pangkalahatan. Yan po ay tumutukoy naalala sa mo na eh? iglesia na itinayo ng ating Panginoong Kristo ang nagtayo sa Batista, ang member sa Batista, hindi lingwista. Next question. So inaamin mo, Brother Denmar, na ang Catholic Church dito, si Kristo ang nagtatag nito? Yes or no? Yes, si Kristo sa Batista, no? At kayo, lingwista, kaya hindi pwede na kayo ang itinatag ni Kristo. Kaya malamang sa malamang, kayo ay itinatag ni Constantine Pagano. Ayan. Aklat ito ng Seventh-day Adventist na ginagamit nila ginagamit ni Bro Jando. Na sumasamba sa linggo, kaya kayo sulpot na iglesia. Next question. Tutuloy ko lang ang basa, moderator, okay lang ba? Palakihin Sige, go natin ahead. mga kapatid ha, dahil sa libro, sa aklat ito ng Seventh-day Adventist kasi yung ginagamit ni Bro Jando. Ito. Inamin niya Sa debate nila ni Denmar. kasi na si Kristo ang founder nito eh. So tuloy ko lang muna ha, bago ako magtanong ha. A universal Christian church whose doctrinal base was formed by the absorption of Greek philosophy and neighboring religions into the views held by the Apostolic Church. Canonically, the Catholic Church developed into a strictly hierarchical system with the Pope at its summit. Dahil ito ay tatag ni Kristo, tinatanggap mo ba na ang tatag ni Kristo sinasabi mo ay meron palang Pope? Yes or no? No. Oh! Became nga, pag sinabing became, ang iglesia naging Yon, dahil kung ituloy lang mga kapatid, yon. Biglang kumambyo si Denmar. natalikod na apostatize ayon sa Revelation 17. No, naging pagano sa time ni Emperor Constantine, kaya nga sabi sa Ministry Magazine, became the Imperial Roman State Church, naging pagano. No? Kaya, kung kaya, aminado kung pagano ka. Next question. Ngayon, sabi mo kanina, ulitin ko, itong Catholic Church na sinasabi ng Alpha and Omega, ito ba yung founded by Jesus Christ o binabawi mo na? Anong tanong doon? Kung binaba, Ayan, yon.
di na narinig, parang di na nakarinig sa tanong ni Bro Jando. Yung yung sagot mo kanina na yung binasa ni Jando ay yun yung Roman Catholic Church na tatag ni Kristo. Sagot. Hindi ko binabawi. Bakit? Kasi nga, ang unang iglesia, no, na tinatag ni Kristo, natalikod, at naging imperyo ng Roma, no? Kayo yun, natalikod kayo. Kaya may itinira ang Panginoon na labing iglesia na hindi sumunod sa paganismo. Kami yun. Sa kami din Catholic. Objection, moderator. Objection, moderator. Okay, meron tayong objection. Stop the time muna, Brad Jeff. Sinabi niya kanina na hindi babanggitin ng Sabadista kasi ayaw niyang matanong patungkol sa SDA. Objection. Brother Mar, sandali lang. Oy. Patapusin natin muna si Brad Jeff. Iyon, nawala na si Denmar pagkatapos sabi niya, pagtutulong-tulungan ninyo ako. Nag-usapan na kami kanina. Sinabi niya, hindi daw pwede babanggitin ng Seventh-day Adventist. Kasi sinabi ko sa kanya, baka matulad to kay Camacho na bumanggit ng SDA tapos pag tinanong, hindi na pwede. Kaya, Brother Denmar, huwag kang pasaway. Ikaw na mismo ang nagsabi na hindi babanggitin ang SDA sa debating ito. Okay, counter, Brother Denmar. Counter. Huwag siyang maglalagay sa bibig ko nang hindi ko sinabi. Ang sabi ko, ang ating paksa, hindi Seventh-day Adventist, kaya huwag mo tatanungin kung kailan sumulpot. Pero hindi mo pwedeng sabihin na hindi ko pwedeng angkinin yung aming referensya. Amin yan, kami yan eh. Okay. Ayan. Sa ila, umano yon, referensya, basahin mong mabuti din, Mar. Bago mo angkinin na kayo ang tinutukoy. Dahil nakasulat yan na Catholic Church with Pope in its summit. Nandyan. Meron ba kayong papa? Okay, tuloy natin ha. Pag naipit na ito ha. Okay, Brother Denmar. So, nagigets ko yung logic ni Brother Denmar. So, move on na lang tayo dyan, Brother Denmar. Naiintindihan ko rin naman si Brother Jando. Move on na lang tayo dyan for the next question, Brother Jando. Okay, next question. Itong sinasabi na Catholic Church sa Alpha and Omega, tinatanggap mo na ba na ito ay Roman Catholic Church? Yes or no? No, uulit-ulitin ko nga. No, talaga. Sa Alpha and Omega, di niya nabasa ito. Di niya nabasa. No, sapagkat ang tatag ng Kristo ay galing sa Jerusalem, hindi galing sa Roma. Natatag ni Constantine. Nakita niyo ba yung aklat na yan, mga kapatid, kung ano nakasulat? Catholic Church, Universal Christian Church, whose doctrinal base was formed by the absorption of Greek philosophy and neighboring religions into the views held by the Apostolic Church. Canonically, the Catholic Church developed into a strictly hierarchical system with the Pope at its summit. Pagkatapos inaangkin niya, kami yan. Naku, tuloy natin. Binasa ko na nga kanina ang Roman Catholic Church tatag ni Constantine, yung nandyan, nasa Jerusalem, hindi siya dumunggit sa Batista. Next question. So inaamin mo pala, ayon sa libro ninyo, ang Catholic Church na founded by Christ, merong Pope. Ayon dito, may Pope Hindi ko inaamin. Bakit? Kasi nga, yung pagkakaintindi mo, mali. Ang tawag dyan ay circular fallacy. Inuulit-ulit ko sa'yo, yung iglesia niya natalikod at nagkaroon ng nalabing iglesia na nagtago sa ilang, na pinersecute at pinagpapatay sa Inquisition. O di kung yung iglesia na yan ay nataliko, di mo ba iniisip mismo, Denmar? Di mo ba sabi mo, kami yan! Catholic Church, kami yan! Tatag ni Kristo!
Pagkatapos, ang iglesyang yan, natalikod. Eh di, kung inaangkin mo yan, di kayo ang natalikod. Tuloy natin. Romano Katoliko, yan ay nalabing iglesia, ang Seventh-day Adventist Objection, Church. moderator. Next question. Okay, meron tayong objection. Cut the time. Anong objection, Brother Don? Pag hindi niya tinigil ang paggamit ng Seventh-day Adventist, itatanong ko yan sa kanya, rebuttal portion to, hindi niya ako pinipigilan dito. Okay, nasa rebuttal tayo. Any question can be asked as long as it is related to the topic, Brother Jando. So, next question. O, sige. Related pala, ha? O, next question. Itong sinasabi ng inyong libro na Catholic Church may Pope, sumasang-ayon ka rito, tumututol ka? Tama. Tama yung nasa libro namin. Mali yung pagkaunawa mo. Inuulit-ulit ko nga sa'yo. No? Yung church niya talikod at nagkaroon ng nalabing iglesia, ang Iglesia Adventista Septimo Dia. No? Kayo yung nag-persecute, pumatay sa Inquisition, nagtago ang iglesia according sa Revelation 12, at kayo, Revelation 17, no, babaeng patotot, mother of our Lord. Next question. Next question. So, anong Catholic Church ang tinutukoy sa libro ninyo na may Pope? Yung unang church, yung Eastern Church, no? Yung Eastern Church, maliwanag yan. Yung Eastern Church kasi, simula sa Jerusalem, natalikod sila. Bakit? Sumama sa inyo, naging Domingista rin. Dahil kay Constantine, pinasukan ni Constantine ng paganong pagsamba sa araw, kaya kayo ay sulpot, no, sa panahon ni Constantine. Next question. Next question. So, tinatanggap mo na ang Catholic Church dito ay ang Eastern Church na may Pope? Yes or no? Mali. No. Ayan. Napansin nyo ba ang sagot ni Dinmar? Urong-sulong dito, di po ba? Urong-sulong. Yun. At naghahamon pa siya na dapat daw pagtulong-tulungan siya. Ako, si Father Darwin at si Bro Jando. At ang una niyang hamon sa Mindanao. Nang tinanggap natin na sa Mindanao, sabi niya, di na, doon na lang umano sa Cebu. Tinatawag kong Eastern Church, yung Catholic Church dyan, no, na kalaunan, no, nagkaroon ng Pope, yung Western, no, yung Western, at sabay kayo, sabay kayo, kaya nga nag-split, kasi nandyan na, hindi ibig sabihin na nag-split, wala pa, nandyan na, nag-split lang, pero pareho kayo nandyan, pareho kayong pinasukan ng paganismo, pareho kayong itinatag bilang religion ng Roman Empire. So, tinatanggap mo na ang Catholic Church ayon sa libro ng SDA, Alpha and Omega, may Pope pala. Yes or no? Yes, ang Roman Catholic may Pope, ang Eastern may Patriarch. Yan. Sabi niya kanina, ang Eastern may Pope. Ngayon naman, ang Eastern may Patriarch at ang Roman Catholic may Pope. Ano ba ka talaga? Di mo pa na-review itong debating ito ni Dinmar? Pagkatapos sabi mo na pagtulong-tulungan ka, tuloy natin. Totoo naman. Next question. Okay. Dahil inaamin mo na ang Catholic Church pala na sinasabi sa aklat ninyo ay may Pope, sang-ayon ba yung sinabi mo kanina na itong Catholic Church na nakalagay dito ay founded by Christ? Yes or no? No. Bakit? Urong-sulong talaga itong argumento ni Dinmar, no? Inaangkin niya sa Katoliko, pagkatapos sinabi niya kanina na itong simbahang itong Catholic SDA daw umano, napansin niyo? Pero ito daw ang simbahang natalikod, di sila ang natalikod. Delikado talaga pag ito ang katabi ninyo sa lupa, kahit pwedeng angkinin na. Tuloy natin. Kasi nga, ulitin ko na naman, sagot. Yung Eastern ang itinatag nasa East, sa Jerusalem, wala sa Vatican.
Oh, wala sa Vatican sa West. Oo, ang Pope niya nasa West. Oh, Ayun. Bakit sinabi niya kanina na ang S may Pope? Nakalimutan mo yan kahit i-review mo ang video ito. Oh, di po ba? Ano na ba ang argumento mo dito, Denmar? Itinatag sa Roman Empire. Kaya kayo nagkaroon ng Pope, binigyan ng kapangyarihan ni Emperor Justinian. Babasahin ko kanina, nag-object ka. Binabasa ko na ang Pope nyo kinakailangan ng approval ng Emperor para Alin ang sabi kay Nestor dito, no? Bro, wag nang patulan kasi gusto. Okay, hindi na natin ituloy. totoo? Sabi mo kanina ang Catholic Church na sinasabi sa Alpha and Omega ninyo, dito pinapakita ko, founded by Christ, o ang sinabi mo ngayon lang na hindi ito founded by Christ, alin sa dalawa ang totoo? Yung kanina o yung ngayon? Pareho. So pareho, totoo. Two opposite statements cannot both be true. Pero pareho. Pareho. Ayan. So, kaya, okay. Pero ako, okay ako. Magtagpo tayo, Denmar, Cebu. Sa Plaza Independencia. Doon natin gaganapin. Ano sa palagay ninyo, mga kapatid? At gusto niya Disyembre dahil may kontrata pa umano siya ngayon sa SDA. No. So, ituloy natin ito mamaya dahil may pahayag siya dito. Pwede daw niya akong kasuhan. Pwede niya akong kasuhan. Hindi magkaso ka. Pwede daw niya akong kasuhan. Bakit? Mamaya. Abangan ninyo mga kapatid. Ituloy natin ito. So, yon ang pahayag ni Mr. Denmar. May kumakalat pala na chismis na yung naging kaharap ko na debate na si Alfie Hava ay sabi niya, binaboy ko daw. Pero naisip kaya niya kung totoong binaboy. Bakit? After sa debate namin, yumakap sa simbahang Katoliko at nangungumpisal. Isip-isip naman pag may time. Pero ito kasi mga kapatid ngayon, ang Seventh-day Adventist, alam nyo naman, kahit yung mga miyembro nila pumasok sa simbahang Katoliko, di po ba? Kaya naglabas ng opisyal na pahayag ang Knights of Columbus at humihingi naman ng sorry yung dalawang Seventh-day Adventist. Di lang yan. Meron pang propaganda nila na nauna ko nang sinagot sa radyo, yung nagpakilalang Madre na galing daw sa Vatican na nakita daw nila ang Santo Papa, na ang Santo Papa ay may kausap na demonyo. Grabe ang pagpalaganap sa propagandang ito at ang kasinungalingan. Kaya, ang tanong natin, gano'n na ba talaga mamuhay kayo sa kasinungalingan pagkatapos daladalan nyo 10 commandments na nasa 10 commandments, huwag kang magsisinungaling. Juan 8:44, ang ama ng kasinungalingan ay ang diablo. Kaya sa pauna nating pagtalakay nito mga kapatid, sana sa mga naghahanap ng katotohanan sa ating mga mahal na kapatid na nadala sa Seventh-day Adventist, buksan sana nila ang kanilang isipan. At tandaan natin, isang bisis lang tayo dadaan sa mundong ito. Ang kasinungalingan at ang pandaraya ay pwede tayong mabiktima sa iba't ibang paraan sa pandaraya. Pero nanganganib pag ang ating kaluluwa ang madaya dahil nanganganib pati na lalo na pag ang ating pananampalataya nanganganib talaga
ang ating kaluluwa. Okay? So, natatawa ako yung Dinmar kung makipagdebate. Sa sakit ang tiyan ko sa tawa dahil napakawalang kwentang sangkot. Ayon kay Bro Alberto Viloso Jr. General sa Bungkag, Sosko, sa member pa ko ni gibiyaan ko na ni pataka lang o yaw-yaw. So, yun ang kanilang reaction. So, hello bro, si Bung Baron. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Mamaya, may live tayo. Ito yung lingkod, Brad Wendell Talibong. Hanggang sa muli.